Ikulong ang mga kurakot! Matapos ang mga malalaking anti-corruption rallies na ginanap sa Luneta, EDSA at iba pang lugar noong nakaraang taon, magdaraos muli ng malawakang kilos protesta ang Kilosang Bayan kontra Kurakot laban sa korupsyon na gaganapin sa February 25, 2026. Ngunit kakaiba ang paparating na rally dahil kasabay ito ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa grupo, pagpapatuloy umano ito ng laban ng mga Pilipino kontra korupsyon at para sa tunay na pananagutan. Nananatili raw na buhay at malakas ang malawak na Kilosang Bayan na humihingi ng pananagutan hinggil sa trilyong pisong katiwalian sa mga flood control projects at iba pang kaso ng korupsyon na iniuugnay sa kasalukuyang Administrasyong Marcos at maging sa mga nagdaang pamahalaan. Naniniwala si Renato Reyes ng Bagong Alyansang Makabayan na dapat pa ring ipagpatuloy ang pagkilos ngayong 2026 dahil hindi naman umano nalutas ng gobyerno ang mga problemang ikinagagalit ng mga Pilipino. Last year, nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa EDSA anniversary ang panawagan Marcos Singilin Duterte Panagutin. And I think yung panawagan na yon na nakaraang taon, very much valid at kinakailangan ngayong taon. Dahil nga po, hindi naman na-resolve, hindi nalutas ang problema sa korupsyon. Wala namang nakulong na malaking isda noong Pasko. We are faced with a budget na corrupt, punong-puno ng pork. Binigyang diin ng KBKK na hindi taon ng pananahimik ng 2026, kundi panahon ng mas maigting na pagbabantay, mas malawak na mobilisasyon at pagpapatuloy ng people-powered actions laban sa korupsyon. Kinwestiyon naman ni Reverend Marisol Villalon ng grupong One Voice ang pag-iimbestiga sa pamahalaan sa mga katiwaliang nagaganap sa bansa. Aniya, katakataka na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang namumuno sa investigasyon, gayong dapat siya rin mismo ay litisin sa kanyang kaugnayan sa katiwalian. Paano kaya ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay mag-iimbestiga kung siya din ay dapat na imbestigahan, no? Parang walang morality ang ating presidente na magsabing mahiya naman kayo dahil ang unang-unang kahiya-hiya nung EDSA 1 ay ang pamilya nila. Ayon sa grupo, mananatiling aktibo ang kanilang mga pagkilos sa loob at labas ng mga institusyon ng gobyerno hanggat walang napapanagot sa malalaking kaso ng katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.